Sabi nga niya, easy win eh. Diba? Easy win. Sabi niya, easy win. Ito imaginein mo, lamang na si Yetri sa Oh. lane sa kanya. Kapag nanalo pa si Cram dito, Oh my gosh. Ako lang nagsasabi. Medyo masakit kay Yetri yun. And here we go. Wow! Frey, ano to? Frey Jungle? Oo. Parang gano'n na nga, pare. Ang tapang. Welcome, Freya Jungle, into the battlefield. Pero Omi, tama ka, pare. Pag binigay na kay Yetri lahat, mas magandang matchup, ban ng hero, pero talo pa rin siya dito. Paano na? Ang lala. Uulanin talaga siya ng trash talk ni Kramen. Hindi, medyo mahirapan siya matulog mamayang gabi. Yung kanina patikim pa lang ni Cram yun eh, no? Yung kanina patikim pa lang, pre-game pa lang yun, just imagine, pag yun ang nangyari mismo, Freya Jungle ang makikita natin ngayon from this composition. Wala pala sa ideya nila na mag-assassin talaga completely. But we're about to find out if that is gonna go well or that is gonna go not so well para sa kupunan ng CG Esports as they look for revenge against the towering SRG. Casters, inyo na to. Patikim na naman ng Malaysian MLBB ang ating mapapanood sa best of one na to. Going back doon sa XP Lane matchup natin, Qwerty, we have a Phobius against a Yuzong. Now, which by the way, in a 1v1 setup, lugi talaga. But now that we look at it, sa pagpasok na rin ng Freya, nagtitrigger din ba yung passive ng Phobius sa mga dash ng Freya? Alam ko eh, consider yun as dash eh. So mas papabor din talaga yun for Cram, especially if maaga na siyang makaka-rotate dito. Plus, ang hirap din talaga sa totoo lang for the Freya na laruin to mamaya kasi ang daming crowd controls available dito sa SRG, 'di ba? And baka hindi maging madali yung buhay dito ni Gary, pero since BO1 nga to, baka nga makalason din sila with this Freya. Ito na naman, nakita din natin to kanina galing sa Team Spirit, no? Yung early rotations patungong XP lane at mukhang mabibigyan pa ata ang mid lane dito, Valens. Makakatakas naman ng bagya. Konting poke out lang mula sa dalawang kupunan. And doon sa pinag-uusapan natin kanina, mukhang importante sa mga teams ngayon sa M7 yung early rotation patungong XP lane. Parang pag na-pick off nyo kasi yung fighter or yung EXP, matik lamang na rin kayo agad sa upcoming turtle, mas lalamang kayo sa mga rotations. So, tinatry talaga nila pumake off. So, shoutout pala sa mga nakakakampi namin sa rank games. Pwede pala yun eh. Pwede pala yun na punta muna kayo XP, hindi yun sa gold agad eh. Pwede pala, no? Pwede pala. O, shoutout din sa mga gold lane. Kapag di agad kayo dinalawan, quiet lang muna tayo. Oo nga, pag wala pang turtle, tease muna kayo, di ba? Papapor lang muna yung mga yung mga kampi nyo. Pero, mga ganyang silipan, di ba? Alam kasi nila sa isa't isa yung strength eh, di ba? Kaya, hindi sila umaasim, hindi sila lumalalim. Ano sila dito? Slowly but surely yung mga galaw. Tingnan mo yung ikot ni Stormy. This is the third time. Tatlong beses na dumaan ng XP lane dito si Stormy. Level 4 on Cram. Valens ngayon nasa harapan niya. Mukhang may kalamangan ng SRG. Pwede pumasok si Gary anytime. Nandiyan na nga, anytime. So pwede niya rin gamitin yung kanyang ulti. But since Lancelot to, Sekis pa rin makakasecure ng turtle. Not just that, even Aray ko. the life of Gary will be secured as well. Aray ko. Merong dragon dun sa likuran. Pero it doesn't matter dito kila Stormy kasi kung sinong nasa harapan, yan lang ang iilawan. Pero tatamaan pa rin siya dun ng duo ni Yetri. Pero grabe na yung mga kills na nakukuha dito ng SRG. Umpisa pa lang ng laban, masyado nang mainit dito ang Selangor. Wow, nag-pay off yung early rotations patungong XP lane. Nakalamang sila ng early doon sa turtle. Nakapasok man si Gary sa vicinity ng turtle pit. Yung retry pa rin ni Sekais yung talagang nakakuha para sa SRG. At sa ngayon, 1.5k gold lead. At makakatakas lamang ng ganon si Sekais. SRG in control sa loob ng ating early game. Even si Gary nga kanina, pagpasok niya with his ulti, wala nang nagawa eh. Siya pa nga yung na-burst down agad dito mula sa teamfight na yon. And para sa CG, kailangan din siguro nila magtiis muna ngayon. They have the Kimi in the mid and kapag nakakimi kayo, kailangan nyo ding magtiis sa totoo lang. So parang double marksman setup pa rin yung pinapatakbo dito ng CG. Yung composition nila, scaling eh. So kailangan nilang magtiis, wag munang lumaban, wag munang ipilit. Kasi once makuha ng SRG yung momentum, feeling ko itutuloy-tuloy na nila yun. And this is a very early Sky Piercer mula dito kay Innocent. 4 minutes in, makakuha na agad siya ng kanyang power spike. As we head on to the XP lane once again. Katulad lamang nung sinabi mo kanina, Qwerty,
talagang mahihirapan si Gary dito sa amount of crowd control na meron ang Selangor Red Giants. At sa pagpasok niya by the Valkyrie's Descent, parang meron lang siyang 1 segundo bago may sasalpok na agad na iba sa kanya. Samantalang dito yung SRG, segundo nilang pinupuntahan yung XP lane, pinupuntahan yung jungle camps dito ng CG. Talagang hindi nila pinapahinga. And matatakot ka rin naman if ikaw ang CG, lalong-lalo na kung si Yums ang sisilip sa'yo. Kasi pwede ka niyang anytime set-upan eh. Diba? And nakakatakot din for SRG, they have the damage for this early game. Oo, at naghahanap na nga ng angulo dito si Yums. Flicker is available para sa mga playmakers ng Selangor Red Giants. Meanwhile for CG, All Purifies is also available. Ram, nahanap na si Valens. Grabe, binaburst down agad nila. Na-force na rin agad yung Revitalize. There goes the Chinako Ako, Gary! Pero ganda ng AOG, kaso lang si Gary yung unang mabibigyan. At kay si Kais na naman mapupunta ang turtle ng larong ito. Maghahabol pa rin yung SRG. Tatalo na si Kram. Anong lugi? Walang lugi para dito kay Kram at aabutan pa si Valens. Buti na lang meron siyang panakas kahit papano, but SRG is really dominating the early game. Hindi natin nakikita na nagpe-pay off yung Valkyrie's Descent dito ni Freya. The moment na bumagsak siya para mag-reposition via that ultimate, sapat pa rin kasi yung AOE na meron dito sa Selangor Red Giants. Kaya naman ang hirap talagang umiwas in close quarter combat. At yan, pinapasok na ata ang side ng purple ng CG Esports. Oh my At God! parang ganun lang. EF3 goes down once again. Walang tigil na pagpasok sa mga Torres. Selangor Red Giants hindi lamang kinokontrol ang early game. Tinuturog na nila ang kanilang katapat at itutuloy pa nila ang mid lane. May binalibag na nga, may Tori pang nakuha at ngayon pagbabaril-barilin pa ni Innocent. Magtatalon-talonan pa ni Kram at bababaran lang dito. Netong si Stormy ang CG Esports at talagang nahihirapan na ngayon ang CG. Si Amsig sa taas, humanap na lang ng trade pero sa ibang parte ng mapa, walang choice ang CG kundi tanggapin na SRG talaga ang nagko-control ng laban na ito. And maybe this is one of the things na na-discover ng mga teams natin heading on to the M7 Swiss stage. Na kapag binigay mo ang Yuzong sa kalaban mo, hindi solusyon yung 1v1 matchup. Yes, a CC could have been perfect, pero ang 1v1 matchup sa XP lane shouldn't exist. Kailangan dinudurog nyo ng maaga pa lamang yung Yuzong at mukhang ito ang ginagawa ng Selangor Red Giants. Currently 1-3 si Ye3. Nahihirapan silang pumalag sa ating mga early game objectives. And speaking of early game objectives, 10 segundo na lamang bago lumabas ang ating panghuling pagong ng larong ito at binabakuran na ng Selangor Red Giants ang objective. Sa totoo lang, yung 3 deaths na nakuha dito ni Ye3, yan yung 3 deaths na matatakot ka ng lumaban dito sa Turtle. Hindi ka na makakalapit eh. And for Valens, sa totoo lang, siya yung hero na pwede siyang bumabad, oo, pero hindi maganda na si Valens lang yung bababad. Gusto nyo meron kayong pang-counter engage eh. And si Amsik was actually forced na talaga nga namang kumuha na lang ng Torre dun sa may bandang ibaba. Ang kaso lang, inakita siya dito ng SRG. Bibigyan na nga. Nandiyan yung Dragon. Pinapetrify dun sa dalawa pero mukhang buhay pa rin Stormy. The flicker out. Meron din Crimson Beacon kaya binababaran lang nila ang CG ngayon. Double kill na masesecure ni Innocent. At dun sa likuran, dalawa din na makukuha ni si Kais. Ubos lahat ng miyembro dito ng CG Esports and the SRG right now. Mukhang gusto nilang patunayan na easy win nga yata talaga to. Wipe out para sa Selangor Red Giants. Napakadami nilang nakuha mula sa laban na yon. Kapalit ang isang Torre lamang. CG Esports, mukhang ang game plan nila ang damage control sa pagkuha lamang ng mga Torre via that Harriet Ultimate. In fact, mapapanood po natin yung mga kaganapan sa ating instant replay. Looking back at that call, napakaganda ng pasok ni Kram at pati na rin ni Stormy. But look at the response. Maganda sana yung magagawa ng CG Esports dito. But as you said, QWERTY, Stormy with the flicker in the Crimson Beacon ay naging sapat para mabuhay sa laban na iyon. No, binabaran niya lang. 'Di ba? Pinailawan niya lang dito yung alaban. Ini-spotlightan lang kung sino yung dapat atakihin. And for si Kais na 5-0-5 siya ngayon. Grabe yung pang-backdoor niya. 'Di ba? Siyempre backdoor yun sa likuran pero ngayon wala na rin tumatagal mula dun sa mga bala. Dito na nanggagaling kay Innocent. Mamamatay na rin. Ngayon si Valens, pero nandito yung Dragon ng kaso lang ang kalaban mo. Tatlong miyembro din ng SRG. Ye3 versus 3. Naku boss, walang malakas sa marami. Nako, 2-for-1 trade
I'd say na okay na yun, no? If you are CG Esports, at least hindi kayo naubos. May nakuha naman kayo kahit papano. That is a kill, however, on Yums. So, ibig sabihin niya na hindi pa naman ganun kalaki yung nangyari para sa SRG at lumaki lamang ang kanilang gold lead mula sa 5,000. Umabot na nga tayo around 8,000 at lumalaki at lalaki lamang ito with the upcoming Lord as well. Medyo magiging mahirap para sa CG Esports na lumaban dito sa first Lord of the game dahil sa kalakihan ng kalamangan dito ng SRG. Ang pwede nilang paghugutan dito ng damage actually si Chico as well as Amzik, pero magiging matagal pa kasi kailangan munang humabol sa defensive items ni Yetri pati ni Valens. Actually, even ni Gary, hindi talaga naging maganda yung pag-welcome dito sa isang Freya jungle. So sa mga nanonood dyan, wag nyo munang gagawin to sa rank games. Mahirap. Kasi normally pwede mong ilagay yan sa gold lane eh. Oo. Diba? Parang kaya niyang maging malaya sa gold lane pero hindi nagiging malaya dito. Even si Valens, spinners down na agad ng SRG. Nakakasayaw si Amzik. Pero napaghahati-hatian lang ng SRG yung damage na binabato niya. Oo, at mukhang side lane talaga magiging goal dito na CG Esports, no? Gusto nilang depensahan yung Lord agad-agad. Pinadal niya yung Freya doon sa top lane. Pero 1v1 against Yums. Oh, wait lang. Si guys pala. Nandito ko rin with a 2v1 setup. Pero yung Lord ay sumasampal. Gary, 3v1 yan, pare. And that's gonna be a monster kill. Para dito kay Sekais. Nahihirapan na talaga si CG Esports. Ang hirap talaga sa totoo lang. Parang kung sino yung pinadala ng CG na mag-segue push, alam nilang sakripisyo na rin yung buhay nila eh. Kasi nagre-react yung SRG papunta doon and papatayin din talaga sila dito ng SRG. Pero, effective naman kahit papano kung ang gusto ng CG, makalapit dun sa mga toring nakukuha. Diba? Nakakalbo na yung mga tore dun sa taas ng SRG. Ang kaso lang, may Lord pa kasi silang kailangan intindihin dito. Though, meron pang mga holy blessings, pero kasi nakakatakot dito pag sumilip na si Yums. Oo. At si Yums, no, may hawak pang flicker yan. So hindi ka rin pwedeng umabante na sobra-sobra. If our CG Esports now contained inside their own base, magiging mahirap para sa kanila makakuha ng resources dahil kung makikita niyo ang postura ng Selangor Red Giants, dyan pa lamang. Alam mo pag may tumapak doon sa may logo ng Visa or M7, biglang may tatalon na kaleya para sa'yo. May manggugulat na sa'yo dyan, panigurado. Kaya for CG, sa totoo lang, si Chico nga yung pwedeng lumalim dito ng onte, si Amzik din, kasi sila naman yung may purify eh. Ang kaso lang, worth it ba na ipang-bait yung mga sarili nila? Kasi 10K gold lead na meron dito ang SRG. Oo. Ang dami pang kakaining bigas ng CG bago sila makalapit dito. Tsaka bala pare, 60 stacks on that Sky Piercer. Wala. Ito na yung kapag nadaplisan ka ng maling oras, magiging pain na ka sa storya ni Innocent. Which by the way, during the, I think M5, M6, ay napakadami niyang nakuhang kills on this Granger. I think naalala ng mga tao na ito talaga yung ginagamit na hero ni Innocent ever since. In fact, parang globally, isa sa mga pinakamadaming may Granger games on the international stage. But we have to confirm that stat. 20 seconds bago lumabas, of course, ang ating pangalawang Lord ng larong ito. And sa nakikita natin sa loob ng ating mapa, QWERTY, mahihirapan muli ang CG Esports na pumalag sa upcoming Lord. Depensang Marino muna, saktong tiis pogi lang. Wala eh. Yun naman daw yung ibig sabihin ng pangalan nila eh. So, kailangan muna talaga nila mag-TS Pogi dito. And napakagandang ginawa ng SRG to actually slow push the top lane. So, may magre-react talaga dito for CG. And I doubt din kasi na makakalaban talaga sila dito. Parang kung ipipilit nga nilang lumaban dito sa Lord, delubyo lalo yung kakaharapin nila. So, ang naging desisyon, ibigay sa SRG ang Lord. Ang kaso lang, Womi, wala din sila masyadong pang-clear ng minions pag dumating na yung Lord eh. Oo nga. Kailangan nilang gamitin yung Zaman Force kung gusto nilang mag-clear ng minions, and majority of their DPS ay manggagaling sa Zaman Force na yun. Kaya naman sa upcoming Lord natin, hawak ng Selangor Red Giants with almost a 12,000 gold lead. Pwede natin ma-expect na either makakalbo ang mga inhibitor turrets dito ng CG Esports o matatapos ng Selangor Red Giants ang larong ito. For CG Esports, they could potentially and miraculously pull a good team fight. Ang pinaka kailangan mangyari dito, either a great petrify by Yetri o napakagandang traction pulse mula dito kay Chico. Yung dalawang setup na yon ang aasahan ni Valens for the follow-up AOG at napakaliit ng kwarto ng CG Esports na magkamali dito. Lalong-lalo na sabay-sabay nang nagmamarcha yung mga minions dito kasama pa
ang mga heroes ng SRG. Nandiyan yung traction pulse para lang kahit papaano i-delay ng konti yung pagragasa. Pero si Skies tinatahi na dito, papasok yung base ng CG Esports. Tumalon na si Valens. Focus sa depensa. Diyan sa Lord sa itaas. Papasok na nga ulit. Ang kaso lang napakasakit na ni Innocent. May nag-transform na dragon pero kailangan muna nating mag-cram. Ngayon may tsunami slam na yung mababalibag at mag-immortality pop lang naman si Yums dito pero buhay pa rin ang 5 miyembro ng SRG and still sa muling pagtatapat mukhang gustong patunayan ng SRG na sila pa rin ang mas malakas. Ngayon may pagsayaw pa na gagawin si Amsik dito. Tinatry pa rin talaga nilang mabuhay pero mukhang hindi na rin talaga kaya. Kitang-kita natin na ang lakas ng SRG gusto ang tapusin kahit walang minions pero may parating na rin naman. Oy, teka lang, mukhang makakadepensa pa ba? Hindi, half HP on this base up. Tinatry pa rin ni Chico, tinatry pa rin ni Valens pero pinapatagal pa rin ng SRG. Pwede na nga mag-tower lock pero ayaw pang tapusin pero nandun na. Focus na sa goal.